future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. God says yes, and I know that I'm blessed. Yes, got a heart that's at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. Now's the time to let faith win. God has placed His promises in the center of His will. Seek His kingdom and His ways. All the power of heaven is yours to go today. God says yes, and I know that He said yes. Got a heart that's at rest. Yes, and a future that's seen. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. Now's the time to let faith win. God has placed His promises in the center of His will. Seek His kingdom and His ways. All the power of heaven is yours to go today. God says yes, and I know that I'm blessed. Yes, got a heart that's at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes. Oh, God's promises. Celebrate God's promises. 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 God says yes, and I know that I'm blessed. Yes, got a heart that's at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. God says yes, and I know that I'm blessed. Yes, got a heart that's at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. Woo! Hallelujah! All of God's promises are yes and amen. Kung ano man yung iniisip mo ngayon, sagot siya ng Panginoon. Yes, anak. Payayamanin kita. Yes, anak. Pagagalingin kita. Hallelujah! Hallelujah. If God said yes, it's our turn to say yes to God. Amen. Amen. Galawin ang mga paa na yan. I wanted to find Where I was going, everything I've tried. it took me nowhere. I was so tired of just living my life, waiting for a sign. You came to my side, Gave me direction. strong on the inside. I shout for you, Lord. Now it's my time, I have made up my mind to be all you want for me. All I do is live my life for you. I know it's true, I'll never let you go. All I do anything for you.
whoa, 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 whoa. I have found myself in you, the purpose for my life. I discovered who I am as your spirit touches mine. Every step I take, every move I make, you are by my side, and I will be strong. My strength is in you. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. Whoa, 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 whoa. When you ask me, I will go to show the way before me. In your word I find the truth. You lead me on this journey. Every step I take, every move I make, you are by my side, and I will be strong. My strength is in you. Whoa. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Yes, I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. Whoa, 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 whoa. Those who trust in you, ever praising you, will find their strength renewed. They're gonna make it happen. I will trust in you, never stop praising you. We'll find our strength renewed. We're gonna make it happen. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Yes, I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Yes, I will go where you want me to go. I will be who you want me to be. Anything for you. Whoa, 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 whoa. Hallelujah. 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 Anything for you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. If you sang that song, kung ipinangako mo sa Panginoon that you will do anything for Him, you will also ask for a servant's heart. Amen. Hallelujah. Let's express our love to the Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face.
unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes
hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, hallelujah. I follow you, Lord. Hallelujah. Oh, I follow you. We sing to us. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I follow you, Lord. Hallelujah. I follow you. Hallelujah. Oh, hallelujah. We bless your name, God. We bless your name, God. Thank you, Lord, for your wonderful presence, Lord God, this afternoon. Oh, we bless your name. We bless your name, God. Thank you for your blood. Thank you for your word. Thank you for your name, Lord God. Oh, Father, we thank you, Lord God. Hallelujah to Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na dugo, Panginoon, na patuloy at naglinis sa bawat isa sa amin. God, truly, through the blood, you made us holy and righteous before you, Lord God. That we can stand to your throne free from any guilt, free from any fear, free from any inferiority, Lord, free from any condemnation, because we are the righteousness of God in Christ Jesus, Lord. Oh, truly, O God, we're not inferior, Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus, because of the blood, because of your word, Lord. Lord, marami pong salamat, O God. At tunay nga napakabuti mo at patuloy namin nadadama ang iyong presensya, Lord. Salamat, God. Hallelujah. Patuloy ka mag-minister sa bawat isa, Lord, through your presence, through your word, and through your grace, Lord God, in the name of Jesus, Lord.
Ano man ang bawat pangangailangan ng bawat isa, Lord, patuloy mo itong abutin, Panginoon, ayon sa iyong mayamang biyaya, Panginoon, at kapangyarihan. Father, we thank you, we bless you today, and we decree and we declare that today is the best day of our lives, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Come on, palaman po natin si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on, just clap happy. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Well, bago tayo mo po, maybe for the first time, meron po tayong mga bagong kapatid. We want to see your hands, please. Thank God. Meron po ba tayong mga first-timer? Hallelujah. Ngayon na nakadalo. Well, meron po tayong brother doon. Praise God. Come on, palaban po natin. Hallelujah to God. And say it, well, welcome to the family of God. Praise the Lord. Sabihin natin lahat, welcome to the family of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so just greet one another and say, good afternoon. Praise God. Sabihin mo sa tabi mo, magandang hapon sa iyo, kapatid. Praise the Lord. And let's declare to one another, you look great and wonderful. Praise God. Parang hindi ko alam, parang ayaw yung kausapin yung katabi ninyo. Kaya sabihin mo sa tabi mo, you look great and wonderful. Praise God. You look great today. You look wonderful today. Amen? Praise the God. Sige po, minsan pa po natin malaban po ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah to God. Praise the Lord. Well, minsan pa, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah na maging kaparti ng ating panambahan. At makasama ko po ang butihin pastora natin. Praise God na anointed na, mabait pa. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. So patuloy niyong alagaan ng inyong pastora. Patuloy niyo pong mahalin. Patuloy niyo pong kalingain. At patuloy natin, well, hallelujah, ang pastora natin ay patuloy natin itaas sa Panginoon. Amen ba ba? Patuloy natin siya idalangin. Hallelujah, ang panalangin, long and satisfying life, victorious life, prosperous life, healthy life. Kung saan ay patuloy siyang gamitin ni Lord sa mas matagal pang panahon. Up to 120 years old. Amen ba ba? Praise the Lord. Sa Bible po kasi sa Genesis 11, makita natin ang kanilang mga edad ay 300, 400, 600. Well, yung 500, nagdadalaga pa lang. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. No? 90 years old nga, nanganganak pa eh. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, purihin ng Panginoon, isang malaking karangalan sa akin na maging kabahagi sa panambahan sa bawat isa para makapagministeryo. Praise God. Ito po ay kinararangal ko na patuloy na makasama ang ating pastora. Well, in fact, for your information, ang pastora natin, isa po siya sa yung tinatawag natin, pastor sa B12 o yung tinatawag na Vision of Multiplication and Transformation. So ito pong network na ito po ay samahan ng mga pastor na walang ibang layunin at sabihin na natin naisin, kung hindi, well, magpala sa mga kapwa, mga pastor at sa mga churches. Kaya nga po yung ating pong sabihin na natin, well, mission po natin, ito po ay building leaders, building churches, and building pastors. Praise the Lord. Napatuloy nating itayo, praise God, buuin, isaayos ang maraming bagay, especially yung mga leaders, workers, hallelujah, churches, and then makita natin even pastors. Sapagkat alam po natin mahalaga ang pastor at pastora, kaya patuloy natin alagaan ang ating pastora. Can you say amen? Hallelujah. Sapagkat sabi po sa gospel, strike the shepherd, the people will be scattered. Or the sheep will be scattered. So, kapag inatake ang lingkod ng Diyos, hallelujah, at yan po ay sabihin na natin yung salitang bumigay at nag-give up in the ministry, well, mangangalat ang mga tupa. So, huwag natin hayaan, and I do believe, no, katulad nga ng maraming mga sinasabi, na lagi nila sinasabi, well, malalakas naman ang mga pastor at pastora. Totoo yun. Praise God, ano mga pagsubok na dumarating, kaya nila. Pero mahalaga din na nandyan tayo na umaantabay at gumagabay sa lingkod ng Diyos na ginagamit sa atin. Can you say amen? Praise God, na nagmamalasakit tayo, nagmamahal tayo, tumutulong tayo, especially mga leaders, mga workers.
Huwag nating hayaan na sabihin na natin ay, well, kaya naman ang pastora natin. So hindi, kailangan niya po kayo. Praise God, kailangan ng bawat isa sa atin para sa pagunlad at paglago ng ministry natin. Dahil ang ministry ito, well, ministry ng Panginoon. Praise God. So, ang purpose natin ay kingdom advancement. Hallelujah, sa paglago ng kaharian ng Panginoon. Okay, so praise the Lord. If you have your Bibles, so please open your Bibles with me in the book of Hebrews chapter 10. Hallelujah to God. So marahil ang ilan sa atin ay naghintay po tayo ng ating declaration. Mamaya ho, magdideklara po tayo, bibigyang diin ko lamang ang mga bagay-bagay para every time we declare, every time we confess, hallelujah, alam natin yung mga bagay na dinideklara natin, it will truly come to pass. Dahil alam mo, you know that you know sa puso mo, ang mga bagay na dinideklara mo, alam mo, pinananampalatayanan mo. Amen po ba? Praise God. Hindi lang ko ito basta, well, nagdideklara tayo, nagsasabi tayo, para masabing sumusunod tayo, but still, alam natin, okay, mula sa puso natin, kay buturan ng puso natin, alam natin, na napakahalaga ng mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Okay, Hebrews chapter 10, verse 23. Kung meron po tayong mga ballpen at papel, pwede po tayong mag-take note, pwede tayong mag-jot down, sapagkat mahalaga po ang mga bagay na ito. Okay, look at this, based on the words sa Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold fast, okay, the confession of our faith without wavering. For he who promised is faithful. Well, sa King James Version, dahil ito po ay New King James, ang pagkakasalin ng the word confession ay profession. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Sabi nga doon, for he is faithful that promise. At salamat, mayroon pong mga translation na kung saan ay patuloy na, sabihin na natin, pinagbubuti para patuloy natin maunawaan. Kasi dito yung the word confession sa King James, alam natin ay lalo pang in-improve. Sa New King James, ang pagkakasali ng profession ay confession. So kaya rito, let us hold fast the confession of our faith without wavering, or without, sabi rito, confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So rito napakahalaga yung the word confession. Because the word confession, sa Greek word, ibig sabihin ito, homologeo, na ibig sabihin ng homo means same, and logeo means saying. So in other words, mata natin, say the same thing. Na yung mga bagay na sinabi ni Lord, yun yung mga bagay na sabihin din natin. Kasi kadalasan ang mga tao, sinasabi nila, yung mga bagay na hindi sinabi ng Panginoon. Yung mga bagay na masasabi natin na taliwas sa mga sinasabi ng Panginoon o taliwas sa salita ng Diyos o kalooban ng Panginoon. Madalas naririnig niyo po ito at nasabi ko the last time, people are successful because they talk success. Ang mga tao matatagumpay, kaya sila matagumpay dahil ang lumalabas sa bibig nila ay pawang katagumpayan. People are successful because they talk success. And people are healthy because they talk health. Yung mga tao malulusog, kaya sila lumulusog. Hindi dahil sa mga bagay na kanilang kinakain, isa lang po yung dahilan, kundi dahil ang kanilang mga confession o declaration na lumalabas sa kanilang bibig ay pawang kalusugan. Kaya kung nais natin patuloy na maging malusog, well, dapat lumabas sa ating bibig ay pawang kalusugan based on the Word of God. Can you say amen? And then, the third one, people are prosperous because they talk prosperity. Yung mga taong sabihin na natin ay sumasagana at patuloy na napapagpala. Napapagpala sila hindi dahil swerte sila, katulad ng ilan sabi, na kung saan sila ay napapagpala dahil ang lumalabas sa kanilang bibig ay pagpapala. So kaya kung nais natin mapagpala, sino dito gusto mapagpala? Taas ang kamay. Lahat tayo. Well, in fact, by the grace of God, lahat tayo pinagpala na at dahil sa maayos yung ating confession o lumalabas sa bibig natin, lalo pa tayong mapapagpala. Amen? So today we will discuss about why confessions were. Bakit ba yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin, ito ay, well, nangyayari? Why confessions work?
Okay? So why confessions work? Now, many Christians do not understand the importance of confession as it relates to the kingdom of God. So marami mga Kristiyano, di nila naunawaan na yung mga bagay na lumalabas sa kanilang bibig, ito ay may kinalaman at kaugnayan sa tinatawag na kaharian ng Panginoon. Kaya mahalaga yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin, dapat ito ay in line sa salita ng Panginoon. Now, hindi ko sinasabi kung ito ay King James o NIV o New King James Version. Kundi, see to it, yung mga bagay na lalabas sa bibig natin ay pawang, naka-inline sa salita ng Panginoon. Why? Because confession is the key to unlocking faith. Na kung saan ito magiging dahilan para yung ating pananampalataya patuloy na gumana. Hallelujah, patuloy na mag-work at patuloy na magdala ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen mo ba? Now, when we renew our minds with the Word, know the Word of God, and speak the Word, we are developing our faith. So kaya mahalaga na nababago yung ating mga kaisipan. Dahil hindi magbabago ang ating confession kapag hindi nagbago ang ating kaisipan. May tao pa ba? Hallelujah. So hindi magbabago yung ating pananalita kapag hindi nagbago ang ating kaisipan. Dapat binabago natin ang ating kaisipan. Katulad the last time, okay, kanina galing po ako ng Bukawi, Santa Maria. Now, sa marami silang mga paniniwala. Marami silang mga paniniwala na kung saan nataliwas sa salita ng Panginoon, na kung saan ay para bang di nila mapaniwalaan na sila'y uulad, aasenso, yayaman, lalago, dadami. Dahil sa mga pangyayari sa buhay nila. Pero tandaan mo natin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa kapaligiran, yan ay subject to change. Pwede yang mabago. Sabi mo sa tabi mo, anumang sitwasyon meron ka, pwede yan mabago. Ay naku, para natutulog yata mga tao dito. Kaya sabi mo, anumang sitwasyon meron ka, pwede yang mabago. Diba? Lalong-lalo na kung yan ay negatibong sitwasyon. Pwede yan mabago. Kaya nga when we renew our minds with the Word and speak the Word, we are developing our faith. Now, madalas naririnig natin yung Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing and hearing the Word of God. O sa original, faith cometh by hearing and hearing the Word of Christ. So dumarating ang pananampalataya sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Now, kung gusto natin mas mabilis ma-develop yung pananampalataya natin, look at this. So faith comes more quickly when you hear yourself speaking God's Word. Hallelujah. So sabi doon, na kung saan, so faith comes more quickly. Hallelujah! When you hear yourself speaking God's Word, mas mabilis na darating at mabilis na madidevelop ang pananampalataya mo, ang pananampalataya ko, ang pananampalataya nating lahat na naririto kung ikaw mismo ay maririnig mo ang salita ng Diyos na sinasabi mo. Minsan kasi, para bang mas madaling maniwala doon sa napapakinggan natin kaysa maniwala ka doon sa mga bagay na sinasabi mo. Para bang katulad nga ng mga ilan dito po sa Santa Maria, Bukawi, na kung saan kapag merong mga dumating na mga foreigner, at merong darating na foreigner, para bang mas mabilis nilang paniwalaan, kesa sa kanilang mga pastor na lokal. Para ba, puti kasi ito, puti ito, itim ito, yellow ito, at naninilaw ito. Di ba? So, para ba mas madalis nilang paniwalaan kaysa doon sa mga lokal na pastor nila, plus sa kanila mismo pag naririnig nila ang kanilang mga sarili. Para bang hindi nila mapaniwalaan at sasabihin nila, let's say, for example, kung magdideclare tayo, thank God I am a multi-millionaire. Para ba, hindi mo mapaniwalaan. Para ba, Ako? Talaga, ha? Di ba? Para man dating, mukhang imposible yata ito. So, naging imposible ang isang bagay dahil yan ang laman ng puso at isip mo at yan din ang lumalabas sa bibig mo. Hello?
So kaya, when we renew our minds with the Word and speak the Word, we are developing our faith. So faith comes more quickly when you hear yourself speaking God's Word. So mahalaga ikaw mismo. Mahalaga ikaw mismo na marinig mo sa sarili mo na nagdideklara ka at nagsasalita ka ng mga salita ng Panginoon. Kasi mahalaga ang mga bagay nito. Now, katulad kanina na sabi ko, yung the word profession means confession. And then homologeo, na ibig sabihin, say the same thing. Kung ano yung sinabi ni Lord, yun din ang sasabihin mo. And another one, the word confession means to acknowledge. Yan po ang ibig sabihin. So the word confession means to acknowledge. Kinikilala mo, tinatanggap mo, to acknowledge, to own, or to acknowledge faith in. So naroon, kaya every time na nagko-confess tayo, no, iba kasi ang alam nilang confession ay confession of sin. No, hindi ho ito, kundi confession of God's Word. Yung kasaan ay nagdideklara tayo, na kung saan sinasabi natin, parehas na sinasabi ni Lord, na mga pangako niya sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. So the word confession means to acknowledge, to own, or to acknowledge faith in. Hallelujah. Yung kilalanin mo, yung tanggapin mo, na lahat ng mga sinasabi ni Lord, pag sinabi mo, kung ano yung mga bagay na yon, yun ang mangyayari sa buhay mo. Can you say amen? Now, by confessing God's Word, we take possession of His promises. Okay? By confessing God's Word, we take possession of His promises. But why? Bakit? Bakit inaangkin natin kanyang mga pangako? Kasi alam natin na kung saan lahat ng mga bagay ay ginawa na ni Lord. Kaya nga kanina, didiscuss kami nila Pastora Cess and Pastor Ian, grace God's part, faith man's part. Yung lahat ng mga bagay na tinapos na ni Lord sa krus ng Kalbaryo, aangkinin natin ngayon, sapagat lahat yun ay para sa atin. Ang kagalingan ay para sa atin. Ang kalusugan ay para sa atin. Ang katagumpayan ay para sa atin. Ang kasaganahan ay para sa atin. Lahat ito tinapos na ng Panginoon. Pananampalatayanan na lang natin. Kaya nga by confessing God's Word, okay? By confessing God's Word, we take possession of His promises. Inaangkin natin ngayon ang kanyang mga pangako. Pangako yan ni Lord. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Him are yes and amen. Hallelujah. Katulad the last time na tinalakay po natin, yung Deuteronomy chapter 27, di ba, binasa natin yon mula sabi natin verse 1 hanggang verse 13, and then pagdating ng verse 14 down the line hanggang, if I'm not mistaken, verse 26, ito yung mga curses na tinatawag doon sa Mount Ebal. Hallelujah, na kung saan ay ang inangkin ng mga tao, nag-aamin sila every time na mayroong mga sumpa, pero pagdating sa Deuteronomy, ang sabi ng Bible, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Well, walang umaamin. Hallelujah, walang umaamin, walang nag-agree, walang nag-acknowledge. Hallelujah, i-acknowledge natin, yung mga pangako ni Lord, ito'y para sa atin. Amen po ba? So, we confess God's Word to establish. We confess God's Word to establish it within our spirits. Hallelujah! Pinatatatag natin, pini-establish natin do every time we confess the Word of God. Kaya mahalaga mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Minsan may mga tao sabi nila, well, Pastor, yung lumalabas sa bibig ko, bukang bibig ko lang naman yan. Bulaklak lang naman yan. Now, dalawang klaseng bulaklak meron. Isang mabango, and allow me to use this word, isang mabanto. Kung gagamit tayo ng salita, of course, gagamit na rin tayo na magandang bulaklak at mabangong bulaklak, hindi mabantot na bulaklak. Amen ba ba? Kung gagamit na rin tayo at magsasalita na rin tayo, magsalita tayo ng mga mababangong salita na katulad na, well, thank God, pinagpala kami. Ay, sa labas na tatlo, pinagpala kami. Di ba? So, hindi yung para ba, well, kami, pinagpala, wala, no way. Praise God. So, we confess God's Word to establish it within our spirits. We also confess God's Word to admit and accept that it is true. Hallelujah. Tinatanggap natin ito na totoo. Totoo ang kagalingan. Totoo ang kalusugan. Totoo ang pagbabala. Totoo ang magandang buhay.
Amen! Totoo ang mga bagay na ito. So kaya rito, we also confess God's Word to admit and accept that it is true. Totoo ang salita ng Panginoon. Kaya every time na nagko-confess tayo, every time na nagdi-declare tayo, well, sinasabi natin, totoo ang salita ng Panginoon. Amen! Praise God. So if anyone hears the Word and does not understand it, Satan can take it away from him. Kaya kailangan maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Para hindi ito manakaw sa atin ng Diablo. Now look at this. Tingnan po natin sa Matthew chapter 13, beginning verse 18 to 19, and also Mark chapter 4, verse 15. Look at this sa Matthew 13, verse 18 and 19. Well, hear ye therefore the parable of the sower. Pakinggan natin ang mga bagay na ito. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one, and catches away which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. See? Hallelujah! If anyone hears the word and does not understand it, narinig niya ang salita pero di niya naunawaan, andyan si Satanas dumarating agad-agad para nakawin ang mga bagay na ito. Look at this, Mark chapter 4, verse 15. Hallelujah. Anong sabi sa Mark chapter 4, verse 15? Look at this. Anong sabi rito? And these are they by the wayside, where the word is sown, but when they have heard, sabi rito, Satan cometh immediately, what purpose? And taketh away the word that was sown in their hearts. Hallelujah. So naroon dagli-dagli siyang dumarating para nakawin ang salita na naitanim sa ating puso. Hallelujah. So Satan cannot steal the word when a person understands it. Hindi niya kayang nakawin yan kapag ang isang taong nakikinig, naunawaan niya. Kaya mahalaga na naunawaan natin. Kaya kung aralin niyo mabuti yung Romans chapter 10, bakit inulit yung the word hearing and hearing? So then faith cometh by hearing and hearing. It is a continuous process of being hearing the word and hearing. Yan po ay hearing and hearing and hearing. Bakit? Sapagkat yung the word hearing na second hearing and understand. Matapos mo mapakinggan, kailangan maunawaan mo. Hallelujah! So, maunawaan natin from within, sa puso natin, itong mga bagay na ito. Kasi maraming mga tao, di nila naunawaan ang salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because they tried to analyze everything. Hallelujah! Na-analyze nila ang lahat ng bagay. Iniisip nila, mag-work ba ito? Mangyayari ba ito? Hallelujah! Now, sa ina-analyze nila ang lahat ng bagay. Don't try to analyze it. Huwag natin analyze sa maraming bagay, panampalatayanan natin ang mga bagay na yon. Can you say amen? Hallelujah, lugas. Kasi pag ina-analyze natin ang maraming bagay, ano mangyayari? Mapaparalyze tayo. Hallelujah. Amen. Dahil kung titingnan natin in the natural, para bang, mangyayari ba ito? Magko-confess ako, biro mo, sasabihin mo lang. Para bang sasabihin mo lang. Gano'n ba kapangyarihan ng mga bagay na sasabihin mo lang? Okay, sige. Subukan po natin. Tayo po tayong lahat. Please, praise God. Hallelujah, God. Gano'n kapangyarihan ang salita? Well, bakit po kayo tumayo? Ha? Di ba? Dahil sinabi ko, so gano'n kapangyarihan ang salita. Opo na po tayong lahat. Praise the Lord. Amen. Pero tayo, wala naman ako dalang AK-47 dito para tumayo tayo. So, simpleng salita na paggagalaw tayo. Kaya totoo si Apostle James doon sa sinabi niya, maliit na bagay, pero ang laki nitong nagagawa sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Praise the Lord. So, Satan cannot steal the word when a person understands it. We must understand, hallelujah, the necessity of feeding ourselves the Word of God. Napakahalaga po nito. Kaya kinakailangan pinahalagaan natin ang salita ng Diyos. Look at this. Luke chapter 10, verse 41 to 42. Hallelujah, about Martha and Mary. Sa Gospel of Luke chapter 10, verse 41 to 42, look at this.
Ano sabi nito? And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Luke chapter 10, verse 41 to 42. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Yan po yung temptation ni Jesus Christ sa Luke chapter 4. Then Jesus answered and said unto her, Martha, 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 thou art careful and troubled about many things. Hallelujah. Now, ang ministry ni Martha po ay nasa help ministry. At mahalaga yan, na kung saan tayo dapat ay may mga ganitong pagkakataon ay tumutulong sa gawain sa Panginoon. Kaya lang, ang kailangan ni Jesus ay hindi yung makakain siya, kundi, merong makinig sa kanya. Kaya dito ang sabi ni Jesus Christ, Martha, Martha, you are troubled about many things. Masyado ka maraming mga alalahanin. Masyado ka maraming mga kagulumihanan sa iyong puso't kaisipan. Hindi yan ang aking naisin. Hallelujah. Naisin ko ay merong makinig. Kaya dito sabi niya, but one thing is needful, and Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Ano po yun? Hearing the word. So napakahalaga po yun ito, na lagi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. So we must understand the necessity of feeding ourselves the Word of God. And when we understand the Word, our lives change. At kapag naunawaan natin ang salita ng Panginoon, magbabago ang buhay natin. Amen mo ba? However, becoming busy and anxious causes us to miss out on God's answers. Mata natin naroon, kaya minsan ay, yung katugunan ni Lord sa mga panalangin natin, ay di natin natatanggap, hindi dahil hindi tayo tinugunan ni Lord, kundi masyado tayong maraming kaabalahan. Maraming alalahanin. Hallelujah to God. So kaya rito, focus tayo sa salita ng Panginoon. At napakahalaga, yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Now, 7 reasons why confession of God's Word works. Hallelujah. So 7 reasons confession of God's Word works. Well, ito po ay 3-part series. Tingnan ko kung saan po tayo abutin. Praise the Lord, dahil kasi baka abutin tayo na madaling araw dito. At kanina pa po akong umaga nagtuturo, kayo okay lang na nakaupo, nagkataon ako nakatayo. Kung aabutin tayo madaling araw, kayo tatayo, ako naman ang uupo. Okay, look at this. Number 1 reason. Confessing God's Word works because it is a way in which we sow seeds into the kingdom of God. I want to read it again. Confessing God's Word works because it is a way in which we sow seeds into the kingdom of God. Ito yung pamamaraan ng kaharian ng Panginoon para tayo nakapagtatanim. Ang pagtatanim ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pera. Ang pagtatanim ay hindi lamang sa pamamagitan ng oras o talento, kundi maging mga bagay na sinasabi natin. Ito isang uri ng pagtatanim na nagtatanim tayo sa ating mga puso ng salita ng Panginoon. So confessing God's Word works because it is a way in which we sow seeds into the kingdom of God. So, sabi ng Bible sa Gospel of Luke chapter 17 verse 21, sa Amplified Version, the kingdom of God is within every Christian. Hallelujah, nasa sa atin. So kaya, every time na nagdideclare tayo, every time na nagsasalita tayo ng salita ng Panginoon at sinasabi natin, the same thing na sinabi ni Lord patungkol sa kagalingan, kalusugan, pagunlad, paglawa, paglaki, praise God, nagtatanim tayo katulad sa kaharian ng Panginoon. And I do believe we can write the Word of God upon our hearts. Sa pamagitan ng ating mga declaration. Sa pamagitan ng mga bagay na sinasabi natin. Why? Because the kingdom of God is within every Christian. Sabi ng Bible. Now, tingnan natin ito ngayon sa Psalms 45 verse 1. Okay, sa Amplified. Look at this. Tingnan niyo po ito. Sa Amplified version sa Psalms 45 verse 1, na napakahalaga nito. Okay, we can write the Word of God upon our hearts. Sabi rito sa verse 1, well, my heart overflows with a goodly theme. I address my psalm to a king. My tongue is like the pen of a ready writer. Hallelujah. So kaya, sumusulat po ito.
Praise the Lord. At yan po ay nagaganap sa ating mga puso at nangyayari. So kaya mahalaga kung magsusulat na rin naman tayo, na katulad ng mga declaration natin at pananalita natin na parang katulad ng ballpen sumusulat, see to it, ang mga lumalabas sa bibig natin ay pawang mabuti at maganda. Can you say amen? No? Our mouth speaks the harvest that we are growing in our hearts. Naroon, kaya sabi ng Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano laman ang puso natin. Now, kung gusto mo malaman ang laman ng puso ng katabi mo, pakinggan mo ang mga bagay na kanyang sinasabi. Yun lang po yun. Hallelujah. Simple lang. Kung gusto mo malaman ang laman ng puso niya, well, praise God, pakinggan mo lang ang mga bagay na kanyang sinasabi. Alam na alam mo yan kung yan ay umiibig. Puro pag-ibig ang lumalabas sa bibig. Para yatang walang tao dito. Ha? Alam na alam mo yan. Praise God, kung anong laman ng kanyang puso, yun ang lalabas sa kanyang bibig. At alam na alam mo, kabalang tao ay burden na burden, when ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro mga burden. Amen. Hallelujah to God. So we must plant the word of God in our hearts like a farmer plants seed in the ground. Hallelujah. So naroon, tingnan po natin dito sa Mark chapter 4, verses 26 to 27. Medyo marami tayong titignan para makita natin why confessions were. Bakit na tuwing nagdideklara tayo, nangyayari ito at mangyayari. Hallelujah. So we must plant the word in our hearts like a farmer plants seed in the ground. So we plant it in our hearts by speaking it. Okay, Mark chapter 4, verse 26 to 27, sabi dito, and he said, so it is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, the verse 27, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, and he knoweth not how. Hallelujah to God. So see, bagamat di natin alam, pero may nagaganap, merong nangyayari. Para bubang katulad po sa isang binhi, hallelujah, in literal form, makita natin yung binhi, pag tinanim mo sa lupa, na kung saan di mo man nakikita na meron ba nangyayari o wala, well, alam mo may nangyayari at makikita mo yan, unti-unti bigla may uusbong. So, ganun din sa mga bagay na pananalita natin. Minsan akala natin walang nangyayari. Para ba minsan nag-confess tayo, well, thank God, pinagpala kami, we're blessed. And then the angel of the Lord, sabi ng Psalms 103, na kung saan, verse 20-21, na kung saan ang mga anghel ng Panginoon gagalaw, kikilos, at magdadala ng pagbabala, pero dahil bigla ka ng hinawa, ay wala naman, umaalis yung mga angel at bumabalik sila. Hallelujah. So kaya mahalaga kung ano sinasabi natin, yun ang ginagawa ng mga anghel ng Panginoon. Amen po ba? So kaya pag-ingatan natin mga bagay na lumalabas sa bibig natin, and see to it, nagtatanim tayo sa pamagitan ng salita, o lumalabas sa bibig mo, based on the word, nagtatanim ka sa puso mo. Walang tanong, ano ang mga bagay na tinanim mo sa puso mo? Mahalaga mga bagay nito. Because we receive our inheritance and the promises of God by speaking them. We receive our inheritance and the promises of God by speaking them. Sabi po na 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Look at this. Hallelujah to God. 2 Corinthians chapter 4, verse 13, sabi dito, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe and therefore have I spoken, we also believe and therefore speak. So kaya kung ano yung binaniniwalaan natin, yan ang lumalabas sa bibig natin. Kaya kung lumalabas mo sa bibig mo, negatibo, well, yan ang mga bagay na pinaniniwalaan mo, negatibo, at yan ang mangyayari sa buhay mo. But thank God, alam ko, I believe sa bawat isa sa atin, we study a lot about confession. Yung ating mga declaration, ating mga confession ay in line sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya tayo napapagpala. Amen ba ba? Praise the Lord. Yung iba kasi akala nila, porket nasa grace na, okay lang na mag-confess ng mga negatibong ba. Total, it is a finished work. Hallelujah. Doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi. Oo, natapos niya na ang lahat. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging, sabihin na natin salitang, bulaksak ka sa mga bagay na pananalita mo. See to it in line pa din yung mga confession mo o salita mo
na lumalabas sa bibig mo sa salita ng Panginoon. Yes, totoo. Tapos na ang lahat. Ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kagalingan, kalusugan. Pero magaganap yun at mangyayari yun kapag nagdeklara ka sapagat grace, God's part, faith, man's part, ito ang siyang tatanggap, hallelujah, hallelujah, ng lahat ng mga bagay na ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen? Praise the Lord. So napakahalaga, we receive our inheritance and the promises of God by speaking them. Just confess the word. Just declare the word. Hallelujah to God. Amen po man. We cannot think in a way that goes against God's word and still receive what we want from the kingdom of God. Hallelujah. We cannot think in a way that goes against God's word and still receive what we want from the kingdom of God. Hindi po pwede taliwas. Hallelujah. Ni-expect mo na tatanggap ka sa Panginoon na ang kaisipan natin at ang confession natin ay taliwas sa salita ng Panginoon. Hallelujah. So, kita natin ay meron contradiction siya. So, dapat, hallelujah, ano yung paniniwala natin, hallelujah, yun din ang lalabas sa bibig natin. At kung ano yung lalabas sa bibig natin, yun ang tatanggapin ng bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. So, kaya mahalaga, confessing God's word works because it is, hallelujah, a way in which we sow seeds into the kingdom of God. So, kaya every time na nagsasalita tayo, nagtatanim tayo ng binhi, hallelujah, sa puso ng bawat isa sa atin, na kung saan ay tayo pong lahat ay kaparte sa kaharian ng Panginoon. Number 2 reason, hallelujah, confession of God's word works. Number 2, confessing God's word works because it causes our faith to work. It causes our faith to work. Tumatrabaho ngayon ang ating pananampalataya. Confessing God's word works because it causes our faith to work. Words transmit either fear or faith. Words transmit either fear or faith. Nakapagtatransmit po yan. Kaya nga, the last time napakinggan nyo rin po na nasabi ko, words can create image, words can destroy image. Yung makapakinig ka na magandang salita, lumilikha ka na magandang imahin. Lalong-lalo na kapag ikaw ay may kausap na isang tao at sasabihin mo sa kanya, you know, you look great and wonderful. Lumilikha ka na isang magandang imahin. O kaya naman, sasabihin mo sa kanya, Moses, hallelujah, mukhang napakaganda mo yata ngayon. So lumilikha ka, maganda na siya, lalo pa siyang gumaganda. Pero subukan mo minsan, na ang sasabihin mo sa kanya ganito ay, excuse me ha, for the sake of example, alam mo sis, hallelujah, mukhang pumapangit ka ngayon. Di ba? Kita natin, talaga mag-iiba itsura niyan. At talaga medyo sabihin na natin, baka maasar pa yan sa'yo. At pwede niya sabihin sa'yo, umalis-alis ka nga sa tabi ko, baka masikaran kita. Ha? Di ba? Bakit? Because words can destroy image. And words can, create image. Hallelujah, no, lumilikha ng mga magagandang imahin o lumilikha ng mga pangit na imahin. Alam niyo ho, last time meron ako mga kausap na mga, ito rin ngayon ay mga ginagamit na rin ng Panginoon. But before, medyo struggling sila. Bakit? Kasi wala silang naririnig noon. Wala silang naririnig doon kung hindi pawang negatibo. Negatibo lumalabas, yan anak mo na yan. Kapag yan ay hindi nagbago, dalawa lang ang kauwian yan. Simenteryo o kulungan. Di ba? Meron mga gano'n, makita natin, minsan kapag sa loob ng tahanan, lalong-lalo na, sabihin na natin, medyo balas na yung mga magulang. Ha? Abatas kinakampihan pa ng ina. Di ba? Sasabihin ng lalaki, yan kapag kinusindi mo yan, dalawa lang ba pupuntahan ng anak mo? Kung hindi kulungan, simenteryo. At yun ang lagi naririnig ng kanilang anak. Ano nangyari? Nagbabago ba ang buhay? Lalong lumalala. Lalong lumalala. Bakit? Dinidestroy at nadidestroy yung imahin. Hallelujah! At ang dami ho niya na mga, sabihin na natin, na mga na-meet natin at sabihin na natin, nire-restore natin. Kasi,
Makita natin na kung saan pag may problema, inilalabas at sinasabi na kung saan yan, kilala namin yan. Kaya madalas sinasabi ko ganito, kilala mo ba talaga yan tao na yan? Minsan sabi niya, kilala ko yan. Tapos magsasabi siya ng mga negatibong bagay. Minsan sasabihin ko, when was the last time na nag-meet kayo ng tao na yan? Sasabihin niya, well, 10 years ago. Do you think hindi yan nagbago after 10 years? Tandaan natin, every day we're changing. Oy, salamat sa tatlo. Every day we're changing. Araw-araw nagbabago tayo. Sabi mo sa tabi mo, you are better today than yesterday. Sa Tagalog, sabi mo, mas mainam ka ngayon kesa kahapon. Di ba? Tapos na yung kahapon. O mas mabuti ka ngayon. Mas mainam ka ngayon. Ito ba maganda? Sabi mo sa tabi mo, mas maganda ka ngayon kesa sa nakaraan. Di ba? Saya-saya natin, di ba? Kita mo na? Words can transmit faith. Hallelujah. Pero kapag sinabi mo sa katabi, ano mo? Mas maganda ka noon, ngayon? Di ba? Lumimikha ng imahin. Kaya kailangan makapag-ingat tayo sa mga bahay lumalabas at ang dami ho niyan. Honest, na dinidil natin sa maraming mentoring, yung imahin na natanim sa kanila. Biro mo, yung isang bata, napaka-potensyal, napakagaling. Pero hindi magamit-gamit sa karya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat walang naririnig galing sa magulang niya. And sad to say, pastor pa tatay niya, at ang lumalabas sa bibig ay pawang negatibo. Lahat ng klaseng basura, lahat ng klaseng negatibo, yan, wala na yan. Biro mo na kung saan ay siya na nakakaalam ng salita ng Diyos, pero ang lumalabas sa bibig ay negatibo. Kaya yung bata, imbis na mag-commit, imbis na mag-involve, hindi nag-involve. Bakit? Sabagat mismo pa ang tatay niya ang nagsasabi, wala daw akong pag-asa eh. Wala daw akong pakinabang. Yung mga salitang, katulad ng isang estudyante na nakausap ko, sabi ko, kamusta mag-aaral mo? Mabuti po, pastor. Saan ka nag-aaral? Sabi niya, dyan lang po, pastor. Bakit nilalagyan mo dyan lang po? Kasi sabi ng lola ko, mahina daw ang kokote ko. Meron mo yun, Yung lola niya na nagsabi doon sa kanyang apo, anak, apo, dyan ka na lang mag-aaral sa ganyang eskwelahan. Bakit? Bagamat may kakayanan, maraming pera, may kakayanan para mag-aral sa isang exclusive school o private school, pero hindi siya doon nag-aral. Bakit? Kasi ang nag-motivate sa kanya para doon na lang siya mag-aral, ang sabi ng lola niya, mahina ang kokote niya. Kita nyo na? At huwag na tayong lumayo, marami huya na ganyan. Minsan maririnig mo, bobo! Pero alam natin walang bobo sa kaharian ng Panginoon. Amen? At walang mahina sa kaharian ng Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka mahina. Lakasan mo, mas malakas ka pa. Di ba? So naroon. Ang dami. Di makapag-commit sa ministry. But thank God, for using me para mabago ang imahe nila. Naroon na talagang, biro mo, kapag meron silang biniling isang bagay, andyan kini-question, masyado naman kayo yata mapag-involve, masyado naman yata kayo nagiging materialismo yata kayo. Biro mo, bumili lang ng sabihin na natin kasangkapan sa bahay na kailangan. Biro mo, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, na kung saan, kahit na wala tayong plato, okay na. Di ba? Na kahit wala tayong upuan, para pang pagbibinili, masyado naman yata kayo nagiging nangangarap ng mga malalaki, na kung saan, naroon, laging andun sa negatibo. Bakit? Kasi ang laging pananaw ay makapagtiis hanggang wakas siyang maliligtas. Nandoon, dami, yung mga imahe nila. Kaya minsan pag sinasabi mo, kaya mo yan, pastor, kaya ko ba yan? Bakit? Sino nagsabi sa'yo, hindi mo kaya? Kasi ito yung mga napakinggan ko. Mahina daw ako. Hallelujah. Wala raw akong magagawa. Sabi ko, huwag ka maniwala doon sa mga tao nagsabi na yon. Marahil na nakita nila ay kahinaan mo, pero ang tinitignan ni Lord hindi ang kahinaan mo. Ang tinitignan ni Lord ay ang kakayanan niya para baguhin niya ang buhay mo sa pamamagitan niya. Diba? Sabi mo sa tabi mo, kaya mo, kapatid. Hallelujah. Kaya natin lahat. Kaya natin magtagumpay. So kaya words. Look at this. Hallelujah.
confessing God's word works, it causes our faith to work, and words transmit either fear or faith. Kaya mahalaga lumalabas sa bibig natin. Alam niyo, kung mag-iikot-ikot lang po kayo sa iba't ibang lugar, makikita niyo, ito marami kong na-discover. Kung sino pa yung maganda, siya pang insecure. Marami kong mga nakita, mga magaganda, pero na-insecure sila. Hallelujah. Paisa sasabihin mo, oh, you look beautiful today. Oh, bulatsing. Sabi, hindi ako nambubula. Pero totoo. Dahil pastor, sabi nila, ganito daw. Sabi ko, ba't naniniwala doon sa mga sinasabi nila? Ba't ikaw maniwala doon sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Panginoon? Hallelujah. For some years, wala sila napapakinggan kundi pawang negatibo. Bakit? Sapagkat minsan ginagamit yung pulpito na kung saan ay para doon sa natin sa mga negatibong bagay. Ang pulpito hindi po para sa negatibong bagay, ito po ay para sa positibong bagay. At mapalad tayo, meron tayong pastora na nagtuturo sa atin ng mga positibong salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo patuloy na napapagpala sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mahalaga yung mensahe. Mahalaga yung napapakinggan natin. Yung iba akala nila, no, para bang, oh, pastor, wala naman yung epekto. Kala mo lang yun. What you hear, no? Over and over again, repeatedly, will eventually believe. Kung yung mga bagay na napapakinggan mo, lagi-lagi at lagi-lagi. Ito kapag lagi-lagi mo yan napapakinggan, yung tinatawag na tandaan natin, ang buhay ay weather lang. Gabi-gabi, kapag yan ang napapakinggan mo, araw, ang buhay ay weather lang. Tapos bigla meron nangyari, na medyo sabihin na natin, salitang pagbagsak, tapos bigla, ano na nangyari siya? Ganyan lang talaga ang buhay, weather lang. Bakit lumabas yun sa bibig mo? Kasi yun ang lagi mo napapakinggan. Yun ang lagi napapakinggan mo. Kaya nga, will eventually believe, paniniwalaan mo ngayon. Na para bang ganyan lang talaga ang buhay, weather lang. Bakit ang tanong ko, bagyo ba buhay mo? Ano ba pangalan mo? Bagyo? Hindi naman eh. Kaya huwag natin paniniwalaan. Dahil kapag minaniwalaan natin yun, nagtatransmit ng fear or faith. Look at this, Job chapter 3, verse 25. Ano sabi po ni Job? Hallelujah. Sa Job chapter 3 verse 25. Look at this. Sabi niya, the thing which I greatly feared is come upon me. Bakit nangyari ito? Kasi yun ang sinasabi niya. The thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Yung mga bagay na kinakatakutan ko, yung dakilang bagay na kinakatakutan ko, dumating na at dumating na nga. Kaya kung ano yung ini-expect natin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Plus kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Yung iba, sinasabi nila, well, marahil hindi na siguro ko tatagal. Eh, iba, hindi na nagtagal eh. Diba? Marahil hindi na ako magtatagal. Marahil siguro hanggang ganito na lang ako. Kaya nga dinideklara ko, sama-sama kami nila Pastor Ses, hanggang 120 years old kami. Naka-Ray-Ban pa po yun pag 120 years old. Tapos naka-walking short pa, tapos naka-haspapis pa. Hello! Ini-imagine nila para ba, weird na masyado. Hindi. Jeff Rocks ang dating namin noon. Di ba? So, i-visualize natin na maganda, na patuloy tayong lulusog, patuloy tayo, mapapagpalat, patuloy tayong, magiging malakas ang ating mga katawan. Can you say amen? Hallelujah, God. Sige, palampang po muna natin ating Panginoon. Praise the Lord. So, confessing God's word works because it causes our faith to work. Words transmit either fear or faith. So, bakit naganap at nangyari itong mga bagay na ito sa buhay ni Job? Kasi yan ang kanyang kinakatakutan. Yung mga dakilang bagay na kinakatakutan ko, dumating na at dumating na nga. Kaya kung anong ini-expect mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Ngayon ang tanong ko, anong ini-expect mo? Pakita mo nga ang katabi mo, ikaw ano ba ang ini-expect mo sa buhay mo? Ha? Ano ba ini-expect mo? Mananatili ka sa ganyang kalalagayan? Ito na nga ba? Dumating na nga ba? Sabi ko na nga ba? Kaya nangyari dahil sinabi mo. Hallelujah. So, wag nating, paniwala ng mga bagay na yun. Bagkus ibahin natin. Praise the Lord. Mag-expect tayo ng mga magagandang bagay. Na darating ang panahon, kung mayroong mga milyonaryo, walang iba kung hindi ang mga Tigarema Word of God Church.
Diba? Na napapagpala tayo ng gusto. At kung merong mga malulusog, walang iba kung hindi ang mga Tigarema Word of God Church. Malulusog. Praise God, pinagpala, umulat. At kung merong mga magaganda at mga gwapo, ay mga Tigarema Word of God Church. Diba? So naroon. Hallelujah. Praise the Lord. May naalala kasi ko, kasi may mga lugar na talaga makita mo, maraming mga gaganda. Meron din mga lugar, walang mga magaganda. Hallelujah. Pero dito, hallelujah, lahat puro mga magaganda at gwapo. Amen? When we confess the word, our inner ears and receive what we are saying. Hallelujah. So when we confess the word, our inner ears hears and receives what we are saying. Hallelujah. Want to repeat again? When we confess the word, our inner ear hears and receive what we are saying. Natatanggap yan. Natatanggap yan. Kaya nga kapag ikaw gumigising ka ng umaga, tumarap ka sa salamin, pag tinignan mo ang sarili mo, at sasabihin mo sa salamin, wow! What a beautiful creature. Wow! Hallelujah. Amen? Hindi, pagtingin mo sa salamin, Lord, bakit ako pa ang binigyan mo na? Dami-dami naman bibigyan ng ganitong klaseng ilong. Bakit? Di ba? Hallelujah. Dapat palagi, pagtingin sa salamin, lagi wow, what a beautiful creature. Walang mukha na mayroong ganito, kundi ako lang. Wow, grabe. Tindi. Amen. Alam mo, kailangan mo i-appreciate yan. Wala na nga nag-appreciate, di mo pa appreciate. Wala na nga tumatanggap, ikaw mismo nire-reject mo pa, tanggapin mo na. Amen? Hallelujah. Kita niyo si Pastor Lito, walang gwapo hindi siya, sabi ng nanay niya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. So, malagay yun. Sabi ng nanay niya, praise the Lord. Hindi ko alam kung may katarata yung nanay niya. Joke. Hallelujah. Okay, look at this. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. So the same fear comes by hearing and hearing the words of Satan. Kaya kung meron tayong pakinggan, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Confessing God's word, number 3, works because it renews the mind. Hallelujah. Confessing God's word works because it renews the mind. Nababago yung ating kaisipan. Kaya napakahalaga na mabago ang ating kaisipan. Okay? Kapag nabago ang ating kaisipan, mababago ang ating paniniwala. Kapag nabago ang ating paniniwala, mababago din ang mga bagay na sinasabi natin. If you think right, you believe right, and then you confess right. Kapag tama ang ating iniisip, tama din ang ating paniniwala, tama din ang lumalabas sa bibig natin. Mali ang iyong iniisip dahil mali ang iyong paniniwala at mali din ang sinasabi mo. Hallelujah. Kaya mayroon lesson si Kenneth Hagin na the word right thinking, right believing, right confessing. Confession na tinatawag. So naroon, mahalaga. Nababago ang ating kaisipan. Kaya nga rito, hindi ito sinasabi na para ba positive thinking, kundi, well, ito po ay confessing God's word na nababago ang ating kaisipan based on the word of God. Hallelujah. Now, tingnan natin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ano sabi ng Bible? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable or logical worship. And be not conformed, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ito yung tinatawag na metamorphosis. From caterpillar, turn into butterfly. Mula doon, sasabihin na natin sa pagiging caterpillar, di ba limitado siya kapag siya ay nasa isang puno lang, hanggang doon lang siya. Pero nung ito ay sabihin na natin, nag-transform siya, pasok siya doon sa kukon, gawa siyang kukon, so nabago siya, and then turn into butterfly. Now, na dating limited siya, now naging ano ngayon, unlimited siya. Na hindi na siya, sabihin na natin, na linimitahan sa isang puno lang, kundi, well, he can fly now. Pwede na siya makalipad sa iba't ibang puno at makadapos sa iba't ibang dahon.
So yun po ang mahalaga, na nababago ang ating kaisipan. At every time na nagdi-declare tayo at nagsasalita tayo ng salita ng Panginoon, it renews our mind. So mahalaga na mabago po ito. Dahil alam niyo ho ba, maraming naitanim dito na taliwas sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sabi ng Bible, reproof and correction. So the word reproof means dismantling erroneous teaching and thinking. Alisin natin yung mga bagay na sabihin na natin, yung mga erroneous, yung mga kakaibang paniniwala, na maling paniniwala, na siyang, sabihin na natin, umukit sa ating kaisipan, na naka-apekto ng ating mga buhay. Daming mga paniniwala. Doon lamang po sa Santa Maria, Bukawi, dami nilang paniniwala. Hallelujah, na para bang, paniniwala nila, para bang, hindi sila mababagpala, di sila unlad. Sabi ko, the blessing of the Lord is upon you. Ang pagbabala ni Lord ay sumasa inyo. Praise God. So, maraming mga paniniwala na para ba, mahirap mabagbala, mahirap mamunla, mahirap umasenso, mahirap tayo. Hindi totoo yun. Ang totoo doon, pinagbala tayong lahat. Hallelujah. Yan ang ating kalalagayan. Kaya ito mga magulang na naririto. Kapag ang ating mga anak, nag-graduate sila at pagkatapos sila ay kukuha ng isang kurso na gusto nila. At dito, medyo dumarating na para bang minsan limitado tayo. Kasi ganito minsan, sasabihin ng anak, Nay, gusto ko sanang magdoktor. Nung marinig ng magulang, doktor, ito ang sagot at reaksyon ng mga magulang, Doktor! Hindi mo ba alam ang kalalagayan natin, doktor? Ha? Nananaginip ka ba? Kita mo, sinisira niya ang pangarap ng bata. Kasi bakit? Nakikita niya kasi yung kalalagayan niya, hindi niya nakikita ang magiging kalagayan ng mga magulang nito. Pagdating ng panahon, ay pwede silang umunlad at yumaman at mabagpala. Di ba? Kaya nga dito, hindi nag-uumpisa doon sa tinatawag na, where are you? Kasi palagi nakikita natin, nasaan ba tayo? Hallelujah, nasaan ba tayo? Dapat, where you are going. Saan ka ba patungo? Yun ang unang dapat na maunawaan natin. Saan ba tayo patungo? Para mangyari yung lahat ng mga bagay na dinideklara natin at kinoconfess natin, pinaniniwalaan natin, dapat lagi ang tanong ganito, number one, where are you going? Saan ka ba patungo? Saan ba tayo tutungo? Yun ang una. Kasi pag nakita mo, okay, yung pangalawa, where are you? Nasaan ka? Yun ang unahin mo, imbis na number two yun, hindi ka uusad sa buhay. Bakit? Sabagan, dami natanim dito sa kaisipan natin na taliwas sa salita ng Panginoon. Kaya ito ang pumipigil sa atin ngayon para sa pagunla. Nakikita natin ang ating katatayuan. Example, nakikita natin ang ating katayuan na mahirap tayo. Nakikita natin ang ating katayuan na hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Para ba ang dating nito hanggang doon na lang tayo. Hindi mo natatanaw ngayon kung saan ka tutungo. Where are you going? Hallelujah. Kaya una, where are you going? Saan ka ba patungo? And then, let's say for example, gusto kong tumungo doon sa maunlad na buhay. Ngayon, eto ko ngayon. Eto ko ngayon. Where are you? Eto ko ngayon. And then, how do you get there? Tatlong bagay yun. Where are you going? Where are you? Number 3, 2. And number 3, how do you get there? Hindi mo pwede mauna yung number 2. Where are you? Nasaan ka? Ito tayo. Kapag yan na nakita mo, na eto tayo, mahirap tayo, wala tayong magagawa, wala tayong resources, hindi ka ngayon mangangarap. Hindi ka ngayon mangangarap sa pagunla. Hindi mababago kaisipan mo at hindi ka ngayon magdideklara ng salita ng Panginoon ng pagunlad. Kasi nakikita mo ngayon kung nasaan ka. Huwag natin makita kung nasaan tayo. Makita natin saan ba tayo patungo. 5 years from now, saan na ba tayo? 5 years from now, anong gusto kong mangyari sa buhay ko? 3 years from now, anong gusto kong maabot sa buhay ko? 1 year from now, anong gusto ko ng sasakyan? Meron ako. Hindi yung sasakyan. Hindi na mahalagay ko. Kapag yun na nakita natin, hindi tayo unla. Kaya mahalaga, where are you going? Saan ka ba patungo? 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, or 5 years from now, saan ba tayo patungo? Mahalaga na makita mo kung saan ka tutungo. And then, the second one, tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Ito ko ngayon. Ito lang resources ko ngayon. Ito lang kakayanan ko ngayon. Pero paano kung makararating doon? How do you get there? So, kaya makagagalaw ka ngayon, mababago mo kaisipan mo. Dahil pag hindi mo binago ang kaisipan mo,
By confessing God's Word, wala kang mararating. Sabi nga ganito, change your mind, change your life. Kapag nabago ang iyong kaisipan, mababago ang iyong buhay, at nabago ang iyong buhay dahil nabago ang mga bagay na sinasabi mo sa buhay mo. Anong sinasabi mo patungkol sa buhay mo? Ano ang mga bagay na nais mo marating sa buhay mo? Hallelujah. So kaya it renews our mind every time we confess the Word. Just confess the Word. God, thank God I'm blessed. No matter what, ano man nakikita ko sa sitwasyon ko, still I'm blessed, Lord. Hallelujah. Ano man nararamdaman ko, thank you, Lord God, I'm healed, I'm strong. Hallelujah. Bakit? Mas totoo ang salita ng Diyos kaysa sa mga bagay na nakikita natin at nararamdaman natin. Can you say amen? Kasi minsan ang totoo nagiging totoo sa atin kung ano yung nakikita lang natin. Yung mga mata na yan, ginagamit yan in the natural. Pero pagdating sa mga bagay na spiritual, hindi ginagamit yan. Ang ginagamit, it is the eye of faith. Yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakalaga na lumalabas sa bibig mo. Kaya ang sabi ng Isaiah 46, declaring the end from the beginning. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Deklara mo ngayon. Ngayon pa lamang gusto mo mulat, gusto mo masenso, just declaring the end from the beginning. Kaya naalala ko noon, lagi sinasabi, tandaan mo, pagdating ng panahon, titingalain mo ako. Pagdating ng panahon, hallelujah, ganito na mangyayari sa buhay ko. Maraming mga ganun nagsasabi. Ano nangyari? Well, nangyari sa buhay na, it became reality. Declaring the end from the beginning. Huwag kang mahiya na kahit minsan pinagtatawanan ka. The last time pinagtawanan ako ng isang pastor sa Pampanga. Ayan na yun, si multi-millionaire. Nakita mo, multi-millionaire. Pinagtatawanan ako. Sabi ko, magtawa ka hanggang gusto mo. Pero hindi ka makakatawa sa huli. Dahil akin ang huling halakhak. Amen? Akin ang huling halakhak. Magtawa ka hanggang gusto mo. Hallelujah. Hahayaan kita, may karapatan ka magtawa hanggang gusto mo. Pero sa akin, ang huling halakak, kung napagpala ako, nabagong sasakyan, hindi siya makatawa ngayon. Paano nangyari yun? Nasa akin ang huling halakak. Hallelujah, hindi ka naniniwala sa mga declaration. Para ba ang dating weirdo? Para ba ang dating awkward? Maging isang businessman, nung matinda last time sa mentoring ko, sabi niya, napaka-awkward naman dito. Pero mo, go-confess ka, tingin ka na yung multi-millionaire. I am blessed. Inside and outside. Diba? Parang dating para bang, ano ba ito? Para bang weirdo ito? Well, praise God. Hallelujah. Sa Bible, makita natin. Nung makita ni Lord, sabi diba sa Genesis 1, in the beginning, in the beginning, God created the heavens and the earth and without form, sabi ng Bible, and the Lord, sabi ng Bible verse 3, and God said, ano sinabi ni Lord? Ay! Ang dilim-dilim naman, gabi na ginawa ko, ang dilim! Hindi yun ang sinabi ni Lord. Sinabi ni Lord, let there be light, and there was light. Meron ba mga madidilim na bagay sa buhay natin? Well, thank God, salitain natin ang liwanag sa buhay natin. Can you say amen? Hallelujah. So just confess your word. Confess the word. Praise God and renews our mind. Mabago ang ating kaisipan. Sabi rito, renewing. Okay? But be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Can you say amen? Hallelujah. So, confessing God's word works because it renews the mind. Mahalaga po ito. Nababago ito. Pag hindi nabago ito, hallelujah, hindi mababago buhay natin. Kaya napakahalaga, kahit born again po tayo, pag hindi nabago ang ating kaisipan, parang walang iniwan, hallelujah, doon sa dating buhay natin, unbeliever tayo. Lumalabas sa bibig natin ay pawang kahiraman, lumalabas sa bibig natin ay pawang sakit at karamdaman. Kaya kanina sabi ko, people are healthy because they talk health. People are prosperous because they talk prosperity. And people are victorious because they talk victory. Hallelujah. So, they talk success. People are successful because they talk success. Hallelujah. Kaya kita niyo mga businessman, lagi sila nag-uusap na patungkol sa negosyo. Kaya nakakaroon sila ng mga negosyo. Yung mga Chinese, kita niyo, pag nakakabuo sila group of 5, group of 10, nag-uusap-usap sila, nakabubuo sila ng negosyo. Ang Pilipino, ganun din. Kapag nakabuo ng 5 at 10, nakabubuo sila ng istorya ng buhay ng tao. Di ba? Ang galing talaga ng Pinoy. Hallelujah. Di ba? Hallelujah, nakabubuo. Kasi kung ano-ano mga bagay na sinasabi.
Praise the Lord. Amen? So the Word feeds our spirit. Then it turns our spirit, feeds our mind, and it causes to agree with God. Mahalaga po ito. The Word feeds our spirit. Then it turns our spirit, feeds our mind, and causes it to agree with God. Yun ang nagiging dahilan na kung saan yung kinoconfess natin, napipid yung ating spirit, at yung spirit natin, pinipid niya sa ating mind, tinuturuan niya ating mind para mabago, until, mag-agree siya sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. So, napakahalaga. So, the new man, our born-again spirit, is renewed through the knowledge of the Word. So, last but not the least, pagamat 7 ito, hindi po natin matatapos, it is a part 3 series, confessing God's Word, number 4, works because it keeps the answer before us. Confessing God's Word works because it keeps the answer before us. So we must stay focused on the answer and not the problem. Hallelujah. Stay focused. Hallelujah. On the answer and not the problem. Huwag mong problemahin ang mga problema para hindi ka namumroblema sa mga bagay na pinoproblema mo. Mamumroblema ka kapag pinoproblema mo ang problema, kaya namumroblema ka sa maraming problema dahil pinoproblema mo ang problema. Oh. Amen? Focus tayo sa katugunan ni Lord. Focus tayo na alam natin lahat ng problema ay merong solusyon sa Panginoon. So, we must stay focused on the answer, not the problem. Focusing on the problem causes us to develop in fear instead of faith. Hallelujah. So, focusing on the problem causes us to develop in fear instead of faith. So, Philippians chapter 4, dito tayo magtatapos, verse 6 and 8. Hallelujah. So, kaya mahalaga yung mga lumalabas sa bibig natin. Yung kinoconfess natin, dinideklara natin, it feeds our spirit, and then turn it, feeds our mind, and then agree with the Word. Dahil sabi dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Hallelujah. Verse 7. And the peace of God, which passes all understanding, shall guard your hearts. Because the word keep means guard your hearts. Pantayan natin ang puso natin. And minds through Christ Jesus. And then verse 8. Well, finally, brethren, whatsoever things are true, based on the Word. Okay? Hallelujah. Not true, based on your circumstances, based on the Word. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ito ang mga bagay na isipin natin. At ito yung mga bagay na ideklara natin. Bagamat minsan, iba pakiramdam natin, iba nakikita natin, but still, ang confession natin, dapat yan ay laging in line sa salita ng Panginoon. Amen? No matter what. Hallelujah. Hallelujah. So kaya rito, kahit anong nararamdaman natin, just confess the Word. Hallelujah. Ano man nakikita natin, just confess the Word. And then, literally, mababago yung mga bagay na yan na nakikita natin at nararamdaman natin. Hallelujah. Sabi nga the last time ni Kreplon, okay, so kapag nagdeklara tayo, words, no, yung salita na binibitawan natin, na kung saan nakikreate ng mga imahin sa ating kaisipan, at yung imahin na yan, makita natin ang siyang bumubuo para sa buhay natin. Kaya napakahalaga, we see to it, yung mga bagay na lalabas sa bibig natin ay in line sa salita ng Diyos. Huwag mo intindihin kung iba, mga nagtatawa sa mga dinideklara mo, but still, thank God, based on the Word, lahat yan, it will truly come to pass. Sabi ng Isaiah, it will not return void or empty. Hindi yan babalik ng walang kabuluhan. Amen? And I do believe, I declare today, kung merong malaking church sa Marikina, walang iba kundi ang Rhema Word of God Church. At patuloy pang lalaki ng lalaki ng lalaki. Amen po ba? At uunlad. Okay? Sige ho, tayo po tayong lahat. Praise the Lord. Declare tayo sa araw na ito. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. With all boldness and confidence, say it with me. Hallelujah. Don't be shy, huwag tayo mahiya. Be nating lahat and try to visualize. Sabi na ba, as a man thinketh in his heart, so is he. Try to visualize
Makita mo, andun ka sa ganung kalalagay. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, mababago yan. Ano man kalalagay mo, mababago yan. So, try to visualize every time na nagdi-declare tayo. Because words can create image. Okay, sabihin natin lahat at the top of your voice, with all boldness and confidence. Sige, punta tayo mga. Okay, sabihin natin lahat, thank God I am a multi-millionaire. Sabi mo sa tabi mo, hello, multi-millionaire. Sige, declare mo, you're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire. Because I'm blessed. Blessed by the Lord. From the top of my head to the soles of my feet. Binating lahat, I am blessed. Sigaw natin lahat, I am blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And deeply loved. Say to me again, today or tonight is my night. Sabi mo, tonight is your night. Your receiving night. My receiving night. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Declare natin lahat. Try to visualize 2014 model. Brand new car. Ay, nako, mahina. Brand new car. House and lot. Mansion. Fully furnished. Paid in full. By the grace of God. And by faith, I have it now. Sabi mo sa katabi mo, it's mine. Sa Tagalog, akin lahat yun. Sigaw natin lahat, I'm a child of God. And I cannot be denied. God is my source. My total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. Okay, make it Tagalog. Sabi natin lahat, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin ba? Di na rin ako kakabusin ba? Bago sobra-sobra ba? Sige, sigaw natin lahat. Bago sobra-sobra ba? Ang pagbabala ni Lord, ang blessing ni Lord sa buhay ko mula noon, ngayong March, at sa darating bang panahon. Sabi mo sa katabi mo, tanda mo na mabuti ang mukhang ito dahil payaman ito ng payaman. Amen! Sigaw natin lahat, I have plenty more to put in store. I have plenty more to share. I am protected by the blood. No weapon. No sickness and disease. No cancer. No leukemia. No heart attack. No stroke. No hypertension. No kidney failure. No liver failure. Sigaw natin, no diabetes. No arthritis. No rheuma. No accident. No backbiting. No evil speaking shall form against me, shall prosper. Gawin natin lahat, I am protected. I am perfectly normal and prosperous. I live long and strong. I am the righteousness of God
in Christ Jesus. Gawin natin lahat, I am debt-free. Sa Tagalog, bayad lahat utang ko. Bayad lahat obligasyon ko. Nilalayuan ako ng utang. Nilalapitan ako ng pagpapala. Again, tiklara natin lahat at the top of your voice, pagpapala! Rapid! Sa buhay ko! Ngayon din! Welcome na welcome ka! Tanggap kita sa buhay ko. Tapigin mo, 3 tao, sabi mo, sa buhay mo. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Come on, hallelujah! Oh, glory, 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 glory! Come on, hallelujah! Shout hallelujah! Oh, thank you, Lord God. It will truly come to pass, Lord. Hallelujah to Jesus. Lord, maraming salamat, Lord. Ano man ang mga bagay na diniklara namin, God, lahat ito, Lord, ay magaganap at mangyayari. But in fact, Lord, based on your grace, lahat ito ay nangyari na sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap na lang namin at in-enforce namin, Lord, ang lahat ng mga bagay nito. Sabagat lahat ng pangako mo ay mainam at mabuti, Lord. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Thank you, Lord God. Hallelujah. We're blessed, Lord. We're blessed in the city. We're blessed in the field. We're blessed coming in. We're blessed going out. We are the head and not the tail. We are above only and not beneath. Hallelujah. We are the lender and not a borrower. Always blessed. Blessed forever. In Jesus' name. Everybody say, Amen and amen. Come on, palapan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah to God. Praise the Lord. Praise. Come on, come on. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We give you the praise. We give you the glory. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Are you blessed today? Are you blessed today? Di mo sa kaliwat kanan, you are blessed. Praise the Lord. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to God. Bless your name. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sino pa ang mga mayaman? Praise the Lord. Ang sabi po sa Proverbs 11 verse 24, ang mapagbigay ay lalong yumayaman. Amen. So, handa na ba kayo magbigay sa Panginoon? Amen. Sige, magbigay na po tayo. God says yes, and I know that I'm blessed. Yes, got a heart that's at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers to Christ. All of God's promises are yes. Yesterday God says yes, and I know that I'm blessed. Yes, got a heart that's at rest. Yes, and a future that's sealed. Yes, if I'm healed, then I'm healed. Not afraid of circumstances, 'cause I've already found the answers in Christ. All of God's promises are yes, yes and amen. Amen. Sige po, ipag-pray po natin ang mga handog. Ama namin Diyos, maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, pinagpala niyo kami ngayong hapon. Lord, salamat, Panginoon. Inihandog po namin itong mga salaping ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin ito ay magamit mo, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po, Lord, we expect, Lord, more from, na tunay nga, Panginoon. Kami po ay aani, Panginoon.